focus. Oh, yeah. Working for them, making the blockers of Signal work. Liza Valdez, next reverse set to Gumabaw. Only one blocker, easier outing there. Opening day ng Invitational Conference 2025 magaganap na. Bakbakan agad ng malalakas na team. Ating pag-uusapan at bigyan ng preview. Schedule syempre, anong team kaya posibleng manalo sa dalawang ito? Ito ang unang bakbakan ng Signal versus Creamline sa Invitational Conference 2025. Liza Valdez, 100% ng magaling at ibabalik ang laro. Maghahalimaw agad. Bantay sarado na nakaraan kontra sa Signal. Ngayon top scorer. Tots Carlos at Giamor Guzman. Bea De Leon maglalaro na. Ating pag-uusapan kung bakit. O kung talaga maglalaro nga ba talaga sila. Grabe, nakaka-excite to. Erica Santos, full force na makabawi sa Creamline, lalong-lalo pa. Makapaglalaro na nga ba itong si Katindig at itong si Bunny Gundler? Lahat yan ating pag-uusapan this video, kaya tapusin nyo. And before that guys, please naman, don't forget to like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga banggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta nyo. Well, wag na magpatumpik-tumpik pa dahil 6 na teams ang magbabakbakan ngayon sa Invitational Conference. Kasama na ngayon ang Signal at Creamline na talaga namang may laro ngayong araw, August 21 at magaganap sa PhilSports Arena 4 PM. Well, alam naman natin kakatapos pa lamang ng laban nila sa PVL On Tour 2025 at tinalo nga ng Creamline ang Signal in 3 straight sets. Siyempre, tinalo din ng Signal ang Creamline na nakaraan sa prelims in 3 straight sets din. Kaya naman, bawing-bawi ang dalawa. Masasabi nga natin 50-50 ang laro dahil talagang bilog ang bola at pareho magaling ang team na ito. At syempre gusto rin makabawi ng Signal sa Creamline dahil sa pagkaagaw sa kanila ng podium finish sa PBL On Tour. Kaya naman, ngayon kaya ay makapaglalaro na nga ba ang mga dating nasa alas Pilipinas na mga galing na players kagaya na lamang ni Giamor Guzman? At posible na nga bang maglaro sina Bea De Leon at Tots Carlos dahil galing sa injury? Kaabang-abang ito. Masasabi nga natin na sa Signal din, posible daw maglaro na daw itong si Bunny Gundler at Katindig na lalong magpapalakas sa kanila katulong nga ni Erica Santos. Well, binalik na nga ang Alas Pilipinas players sa kanilang team ngayon, ngunit hindi pa sila makapaglalaro dahil makapaglalaro daw sila sa paparating na reinforced conference. Ito ang latest update sa kanila. Ganun pa man, tanging si Erica Santos at mga kasama niya sa Signal ang talagang kayang-kaya rin makipagsabayan sa Creamline. Kaya syempre, dagdag points na lamang dito kung talagang makapaglalaro na nga ba si Tots Carlos at Bea De Leon dahil alam naman natin nakapagpahinga na ng matagal at galing sa injury. Well, kaabang-abang at makikita natin yan maya-maya lamang. At tiyak lalong magpapalakas ito sa Creamline sa Kaliman. Lalong-lalo pa gusto nilang makabawi ngayon sa Invitational Conference dahil nga sa laglag nila sa finals na nakaraang conference sa PVL On Tour. Siyempre, bet na makabawi. Kaya naman magiging maganda ang labanan na ito maya-maya. Signal versus Creamline. At hindi lang yan, usap-usapan din na talagang gusto daw bumawi ngayon ni Liza Valdez. Lalong-lalo pa, bantay sarado siya na nakaraan kontra Signal. Ngunit naka 12 o 13 points siya. Grabe naman, pao na lang kung talagang hindi na siya mabantayan at gigil na gigil. Kaabang-abang ang larong ito. Samantalang si Erica Santos ay posible na maghalimaw kagaya ng pagiging MVP niya na sa PVL On Tour. Kaya kaabang-abang ang labanan. Kaya guys, sa tingin nyo, makapaglalaro na nga ba si Tots Carlos at Bea De Leon sa Creamline? Manggulat kaya ang mga nasa Alas Pilipinas players at biglang maglaro kagaya na lamang ni Bunny Gundler at doon makandili Katindig? Well, kaabang-abang. Kaya syempre, comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.